Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. Nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao.
sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa harapan ni Senator Robin Padilla at ni Congresswoman Jervel Luistro. Dito pa rin po sa patuloy na impeachment trial, day 9, no, sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. At dito nga po ay kinumpronta ni Senator Robin Padilla itong si Congresswoman Luistro, ang lead prosecutor, na yung kanilang presenta na witness, yung affidavit nga ni Arturo Las Cañas na paiba-iba mga kababayan. No? May mga ibang statement patungkol kay Pangulong Duterte or dating Pangulong Duterte. At yung isa naman ay iba naman yung kanyang sinasabi doon mga kabayan. Kaya dito po tinanong ni Senator Robin Padilla si Congresswoman Luistro kung sinungaling ba ang tawag doon sa testigo na paiba-iba
ang kanyang mga pinagsasabi. At medyo hindi direkta no yung sagot dito ni Congresswoman Luistro, kaya si Senator Robin Padilla ay tinawag na itong si Presiding Officer Senator Escudero no para ipa-follow up or ipa-remind dito na yung kanyang tanong ay answerable lamang ng yes or no no, kasi sinabi niya sinungaling ba or matawag bang sinungaling itong mga taong testigo kapag paiba-iba ang sinasabi sa kanilang mga testimony no or affidavit. At isa pang bagay na kinumpronta dito ni Senator Robin Padilla dito kay Congresswoman Luistro bilang lead prosecutor ay itong pagpresenta nila ng mga witnesses na may mga kaso di umanong mga perjury no, kagaya po nila dating or dito sa kay NBI agent John Mark Calilong at ditong kay NBI Regional Director Attorney Lotok, mga kabayan, na meron daw pong mga kasong perjury. At in-emphasize dito ng Senator Robin Padilla or pino-point out niya or pinagsabihan niya itong sila Congressman Luistro na wag nang magpresenta ng mga witnesses na may mga kasong or may mga alleged na mga kaso no, kasi yung kailang dinidinig na impeachment trial nga or itong ipapa-impeach nila si VP Sara Duterte ay binoto ng 32 million, and yet itong mga witnesses nila ay may mga kaso di umano, mga kababayan. So para sa akin, yung point dito ni Senator Robin Padilla ay para maiwasan no yung integrity nga, mga kababayan, or hindi madungisan yung impeachment na yung pinapa-impeach nila yung taong binoto ng 32 million, and yet yung mga witnesses na pinapakita or pinipresenta dito ng prosecution may mga kaso, mga kababayan. So ang pangit pakinggan no, o nasaan yung integridad doon. Pero may paliwanag naman dito si Congresswoman Luistro na hindi pa naman daw or wala daw pong kaso pa, mga kababayan, ata dalawang mga taga NBI na nauna po nilang pinesenta at wala pa namang hatol doon patungkol doon sa kanilang kaso, mga kababayan no. Pero yung punto lang naman dito ng Senator Robin Padilla ay yung dapat malinis lang yung mga witnesses nila no, walang bahid ng anomalya, walang kaso, mga ganon, hindi na allege, mga ganon no, para malinis tingnan, mga kababayan. Kasi yung pinapa-impeach nila ay binoto nga ng 32 million, yung laman po ng point ni Senator Robin Padilla. At medyo na-interrupt nga po siya kasi may mga nagsa-side comment no doon sa loob, yung mga nandun sa harap, mga kabayan, although hindi po natin nakita kung sino po yon yung mga nagko-komento doon, pero hindi po sila allowed no na magsalita doon sa loob ng Senate Impeachment Court, mga kabayan, no? Or even doon sa mga session nila, bawal po yung mga guest or yung mga visitors na mag-ingay no, kasi nakakaistorbo po sila. Kaya doon si Senator Robin Padilla ay nagsalita rin no patungkol doon sa mga taong nagsalita, mga kabayan. At para po sa aking opinion dito no, kasi yung kanilang ginamit na affidavit ni Arturo Las Cañas na hindi po notarized at yun nga, paiba-iba yung kanyang mga testimony, mga kabayan, no? At parang may kaso or not sure no kung may kaso ata din to si Arturo Las Cañas, kaya po siya nagtago no. Ewan ko kung nasa Pilipinas pa kaya itong si Arturo Las Cañas na siya po yung witness yata din ng kaso no laban dito kay President or dating Pangulong Duterte dito sa ICC, mga kababayan. So unang-una pa lang noon pa, mga kababayan, ay pabalik-balik na itong mga testimonya ni Arturo Las Cañas, ni Matubato. Ganon rin yung kanilang mga sinasabi, mga kababayan, no, patungkol sa AJK. Dinadawit nila dito si dating Pangulong Duterte na may mga ganun nga mga krimen, mga ganun, mga kababayan, no. Pabalik-balik na, parang recycled na no itong mga issue nila. At ngayon dinawit na po nila dito si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At alam naman po natin kung sino yung handler no nito ni Matubato at ni Las Cañas. So alam ko at alam niyo kung sino yung handler niya dito, mga kababayan, no. At yung punto lang naman dito ni Senator Robin Padilla, which is I agree with him no na dapat yung mga witnesses nila yung malinis po no, walang mga bahid, mga kababayan, walang baho para maging okay no, o walang maibato doon sa kanila, mga kababayan, kasi yung pinapa-impeach nga nila ay nakakahiya naman. 32 million lang naman ang bumoto, mga kababayan. And itong mga sinasabi nila ay halos pabalik-balik na, mga kababayan, no? At tingnan natin kasi pinapatawag na po nila dito yung BIR, yung mga bank records si VP Sara. So maganda na rin po 'yan no para makita po nila, mga kababayan, yung laman no ng pera nila VP Sara at ng kanyang asawa na sinasabi lang may ill-gotten wealth, mga kababayan. So maganda po ito, mga kababayan, para may pagkakataon na no meron ng president para pagka dating ng panahon
ay si VP Sara naman na maging nasa Malacanang at ito rin yung pong gagawin niya dito sa mga politiko na talaga makikita natin yung mga yaman nila mga kababayan, no. So hindi na po sila mahirapan dahil meron na pong kumbaga jurisprudence, no, meron ng precedent, may mga nauna nang nangyari at pwede na silang gayahin na pwede pa lang ganun lang, no, na buksan agad or mabilis mabuksan yung mga kayamanan nila despite dito sa ating batas na napakahigpit, no, dito sa Data Privacy Act mga kababayan, na bawal po talaga yan lalo na pagdating sa mga bank records, no, napakahigpit po nila dyan mga kababayan sa ating batas. So dito sa impeachment ay pinayagan ng Senate Impeachment Court, although meron pong dito object mga kababayan, sila Senator Alan Peter Cayetano, sila Senator Loren Legarda, sila Senator Villar at iba pa, no, sila Senator Amy Marcos, na bawal nga po sa batas yan mga kababayan, no, dahil dito sa ating secrecy law nga dito pagdating sa banking, no, na talagang sobrang higpit. At ito ginawa po nila at pinayagan na. So tingnan lang natin mga kababayan, no, at sana ay matahimik na sila kung makita nila yung laman ng bank records si VP Sara. At naniwala po tayo na wala po silang ill-gotten wealth, no, unlike doon sa ibang mga politiko na involved dito sa hindi lang bilyones kundi trilyones na flood control corruption. At dapat ang kanilang mga bangko din ay dapat masilip, no, pati yung kanilang mga negosyo, yung AMLAC ay dapat din pong mag-imbestiga dito sa kanilang mga kayamanan na ito. So ano po masabi dito mga kababayan sa harapan, no, sa pagitan ni Senator Robin Padilla at ni Congresswoman Jervel Luistro? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.